Magandang umaga mga katribo at inamin ngayon ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na kulang nga ang ating mga barko at nakitaan nila ng 10% na decrease ang mga deployment ng mga domestic vessels. Kaya nakikusap na siya sa Philippine Coast Guard para tumulong sa pagtatawid ng mga stranded na pasahero sa mga pagtalan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Secretary Lopez. Sec, and on another topic po, kay Sec Banoy ulit, sa maritime sector naman po, kulang daw po ang vessels, lalo na sa Marinduque. Yes. Nung wala pa tayong problema sa langis, kulang na po ang ating mga barko. Ngayon po, ay inaasahan namin, no, mas kukulang pa. Kaya po, kausap na natin ang mga Coast Guard natin kahapon. At sabi natin, maglagay tayo ng mga barko ng Coast Guard sa mga strategic mga pantalan natin tulad ng Marinduque, Batangas at Calapan. Upang sa ganun, kapag may mga stranded na commuters tayo, nakaandar parati ang ating gobyerno. Pero inikayat din natin ang ating mga pasahero, ang ating mga commuters. Naglunsad po ngayon ng PPA, ng pilot testing, from Batangas to Calapan. Ito yung sinasabi ng ating Pangulo na sana mas convenient ang pagbabiyahe natin. Ito yung sinasabi natin online reservation assistance system, para makita nila ng through QR code kung meron ba silang masasakyan na ating mga shipping lines o mga barko. Upang sa ganun, hindi na po sila mamalagi sa ating mga pantalan kung wala naman sila masasakyan. Ganun pa man, no, nagutos tayo sa ating sa PPA na maghanda na rin ang maraming upuan at pagandahin na rin ang ating mga facilities, kasi alam naman natin ang ating mga kababayan pagdating sa mga ganitong panahon, parati kung dumadagsa sa ating mga pantalan. So makakaasa naman po kayo na kapag may mga may stranded tayong commuters, no, nakahanda po ang ating gobyerno, ang DOTR, kasi yan naman po ang parating bilin ng ating Pangulo sa atin, na siguraduhin may masasakyan at wala nga pong maiiwan. So just a brief follow-up on that. You mentioned before what has happened, the oil shock, undersupply na tayo. Like how much undersupply tayo, and with the oil shock now, gaano kalaki yung gap natin ngayon? From based on our study and reports po from last week ko, ng mga 10%, para nabawasan po tayo ng 10%. Kasi some of our shipping lines po, no, at kumbaga tulad ng para for cost efficiency and cost savings, meron po silang hindi na rin po pinapabiyahe. So tayo naman sa Marina, naglabas tayo ng relaxation order in the sense na yung pagdating sa scheduling, medyo luluwagan natin scheduling para mapuno nila yung barko. Again, dapat wag overcapacity and overloading para yung biyahe naman nila sulit, yung masasabi. How about the airline sector, sir? Sa airlines, I was there yesterday. Ang kagandahan sa airlines kasi natin ng mga bumabiyahe, nakausap natin yung mga pasahero natin. Yung mga tickets nila, nabili pa nila dati. So ang bilang namin, 150,000, nadi pa rin tayo sa NAIA. May 7,000 decrease, pero more of the international flights pagdating sa Middle East. Yung sa ating mga domestic flights, ganun pa rin ang bilang namin. How's the capacity utilization of the domestic flights? Same pa rin. Napakaganda naman ng ating ngayon, ng ating mga terminal na Terminal 1, 2, and 3. Ang pinapamadali natin ngayon is the movement of people. Parang kahapon po, nakita natin sa Terminal 1, maba ang pila sapagkat merong dalawang X-ray na hindi gumagana. So pinaayos natin kagad sa OTS. So in a matter of 2 hours naman ko naayos. So we deployed more X-ray. Usually naman ang mga ganitong pila hindi natin maiiwasan. Ang importante yung reaction time ng government. Always with sense of urgency. Yun ang parating pinapalala sa atin pa. Sec, wala pong pagkalaw sa number ng domestic flights despite the fuel problem? Wala po as of now. There are some of the flights po na sinasabi natin collapse and compress, yung management prerogative ng airlines natin. Pero yung mga nabigyan po ng ticket at nakabili, may masasakyan pa rin po. Ako po si Rafi Ayeng, nag-uulat para sa Daily Trip.